sungit man ang panahon, mabuti ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, let's pray. We thank you, Lord, for this wonderful day, oh God. In spite of bad weather, still you are so good to each and every one of us, oh Lord God. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We entrust everything unto you, Holy Spirit. Ikaw ang siyang kumilos at gumawa sa bawat buhay ng bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, O Lord God, at pati yung mga manunood pa, Panginoon, later. Patuloy kang gumawa at kumilos sa bawat buhay ng bawat isa. Ang may sakit karamdaman, pagalingin mo po't abutin, Panginoon. Praise God. Ang mga tinatamad, Lord, bigyan mo ng kasipagan sa susunod, Panginoon. Hallelujah. At Lord, maging tapat ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maging yung mga nasa malayong lugar, nasa ibang bansa. Bless them, O Lord. Bless us, O Lord God. Hallelujah. Holy Spirit, hallelujah. Ikaw ang siyang kumilos ngayon, Panginoon. Let that joy of the Lord be upon our hearts, Lord. Salamat po. Inaangkin namin ng katagumpayan. Something great ang gagawin mo sa aming buhay. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Praise God. Okay, sige, take your seats. Yan, praise the Lord. Last week, ang pinag-usapan natin is prepare to meet our God. Praise God. This time, pag-usapan natin, inline pa rin to, praise God, about this time naman, ang ating topic, pakibasa, 1, 2, 3, wala pa? Yan, pakilakas, 1, 2, 3, go. Be always ready. Boy Scout, laging dapat laging handa. Praise God. Hallelujah. If you want success, be always ready. Kung gusto mo ng katagumpayan, lagi kang dapat nakahanda. Praise God. Ready lagi. Gusto mo ng katagumpayan? Ayaw ng iba. Praise God. Do you want success? Praise God. Be always ready. Success is where preparation and opportunity meet. So in short, if you want success, dalawa yan. Kailangan daw combination yan ng preparation at saka ng opportunity. Praise God. Magmi-meet yung preparation at saka opportunity. Kaya nga mahalaga na kung sasabi ko nga lahat ng champion, lahat ng naging champion ay matindi ang paghahanda. Lahat. Walang naging champion na hindi naghanda. Lahat yon may mga preparation yon. Praise the Lord. Amen ba? Kaya nga yung sandaling laban, matagal na paghahanda. Kaya success is combination of preparation and opportunity. Kasi pag hindi ka prepared, paano pag dumating opportunity, matatapon, masasayang. Praise the Lord. Amen ba? Praise God. Kaya nga, maging gusto mo ng kaligtasan buhay na walang hanggan, kailangan handa ka. Inaayos ang buhay. Praise God. Ang papasukin natin, kaharian ng Diyos. Praise God. Sa kaharian ng Diyos, hindi gusto mo ang masusunod, kundi yung gusto ng hari ng mga hari. Praise the Lord. Amen? Kaya tandaan ito. Huwag kalilimutan, the will to win is important. But the will to prepare is vital. I repeat, the will to win is important. Andun yung gusto mong manalo. Mahalaga yun. Pero yung will to prepare, yun ang dapat mong paghandaan din. Praise the Lord. Amen? Amen. Okay, another thing. The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. Kaya nga, praise the Lord. Alam nyo, naalala ko, naikukwento ko to, lalo na noong pag nasa Parañaque. Pero ulitin ko ngayon para sa mga nakalimot at sa mga hindi nakakaalam, pati yung mga nasa online. Ako po ay na-train ng ganito. Ang aming pastor, patay na yung talagang pinaka-leader po namin, si Bishop Boots Villanueva. Ay isasama ako niyan. Araw-araw ko siyang kasama. Araw-araw. Sa isang araw yan, aalis kami ng umaga, uwi ako, gabi na, ating gabi. Kasi buong maghapon yun, may gawain. Kagagraduate ko lang sa college noon, pagkatapos noon, nagpe-prepare pa ako sa at the time papers ko para sumakay ng barko. Pero naisama ko niyan araw-araw. Ilan ang gawain, may mga offices pati sa National Steel Company. Yan, kasama ko noon hanggang sa immigration, araw-araw yan, kasama ko. Basta sasabihin lang niya, anong gagawin ko? Basta sumama ka lang, sinasama lang ako. Pero bigla akong tatawagin niya nang hindi ko alam.
May ganung bagay. Ganon ako tinrain. Bigla akong tatawagin. O, tatawagin natin si Brother Sergio. Ganyan. Sabi ko, ano pong sasabihin ko? Bahala ka. Anong gagawin ko? Bahala ka. Ganon ang naging, bahala ka. Bahala ka lang. Kung ano, para sa akin, basta ikalulugod ni Lord. Alam nyo, galit ako noon sa kanya. Sa kadahilan ng di ko maintindihan, gusto yata akong ipahiya nito. Ano? Ang nasa isip ko noon ay ano, mukhang galit yata sa akin to at gusto akong ipahiya. Hindi ko siya maintindihan at that time. Gusto yata akong ipahiya nito. Pero yun pala, yung part ng training. Praise the Lord. Doon lumakas ang loob ko. Doon nagkaroon ng kung saan ay matrain ka nang minsan talaga. Praise God. Kaya nga, matutunan ko, nung nalaman ko mga ganun, pagsasama ko, nakahanda na ako. Ine-ready ko na sarili ko na anytime pwede akong tawagin at kung kailan naman ako handang-handa, hindi ako tinawag. Hindi ako tinawag. May mga ganung bagay pangyayari. Kaya nga, praise God, the secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. Huwag mong sasayangin yung pag dumating. Praise God. Hallelujah. Amen? Kaya nga, burahin mo sa isip mo yung hindi ako handa. Kasi kailangan, lagi kang handa. Be always ready. Amen? Yung iba, tawagin mo lang mag-pray. Sandali, hindi ako handa. Mag-pray lang. Praise the Lord. Hallelujah. Etong susunod ko, kilala nyo si Diwata. Asawa yan ni Joanne. Hindi niya kilala yon. Hindi niya kilala yon. Yung Diwata, kilala niyo yon? Praise God. Kaibigan ni Bong yun, yung si Diwata. General Torres, salbahe ka, marinig tayo sa... Praise the Lord. Tindi na. Kasi sa nagsimula lang yun, di ba? Ano yun eh, nag-click ng gusto yun eh. Biruin mo, yung kakain doon, pila. Pila, grabe, as in pila yung... Kaya doon, merong may kanya-kanyang, anong tawag doon? Yung, halimbawa dito, kanin lang, pila yan. Tapos dito ay, dito yung pares. O tapos may sabaw, pila yan. Tapos may pila yun sa dami ng kumakain. Nagtagumpay siya eh. Pero hindi ready. Hindi ready. Nung isang araw, ay nanonood ako ng vlog ni Julius Babaw, hindi sa flood control, kundi kay Diwata. Papaliwanag siya, umiiyak. Nagamit daw siya ng iba. Sabi niya, napagsamantalaan daw siya ng iba. Nagganito lang, mga ganyan-ganyan, umiiyak ba? Sabi niya, may kumakain pa rin, pero hindi na ganon. Hindi na rin, madami, wala na ring pila, wala na ring minsan kasi, ang tagumpay, nakalalasing. Tama? Praise God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba dati ang lakas kumita niyan? Di ba dati ang lakas kumita niyan? Sa totoo lang, di ba? Tingnan mo, ang lakas kumita niyan dati, di ba? Lakas kumita niyan. Praise the Lord. Yung nag-gitara sa atin, dati malakas kumita yan eh. Nag-a-abroad yan. Praise God. Nag-a-abroad yan. Praise God. Hindi tayo kilala niyan dati. Nung nag-abroad yan, hindi na tayo kilala niyan. Nung nag-abroad yan, hindi tayo, nakalimutan tayo. Nakalimutan ako, pati ako nung nag-abroad yan eh. Hindi na ako kilala yan dati. Yan. Nung nag-abroad ba yan? Nung kilala ka dyan nung nag-abroad? Huwag ka nang tumingin sa kaliwa mo. Huwag ka nang tumingin sa kaliwa. Praise the Lord. Ayan. Yung nakaputing t-shirt, kilala ka ba niyan dati? Huwag na kayong lumingon kasi isa lang nakaputing t-shirt dito eh. Palinga ka pa eh. Ang lakas kumita niyan.
Eh, yung katabi niyang nakaitim na t-shirt, malakas ba dati kumite yan? Ha? Ha? Praise God. Nung mga malakas kumite yung mga yan, kilala ba tayo? Kilala ba si Lord? Yeah. Those were the days. But the thing is, kasi pag nilay-nilayan mo, anong naging dahilan? Bakit? Praise God. Hallelujah. Oh, pati yung nakasalamin na lalaki, malakas ba kumita dati yan? Yan ang dating rason kung bakit palagi ang brown out natin. Praise God. Yan. Siya ang dati. Dahil. Hey, yun ang mga bagay na kung titingnan mo, na pag oras na tingnan, balikan mo. May iniisip akong kanta eh. Hindi ko maalala eh. Praise the Lord. Rico Puno eh. Bakit ang buhay ng tao? No? Merong mayaman, may api sa mundo. Kapalaran siguro yun na dating, hindi natin na na-manage. Praise God. Hallelujah. Yung mga bagay na ibinigay na pagkakataon. Kaya nga, huwag sasayangin. Si Lord nagbibigay ng pagkakataon. At pag nagbigay siya ng pagkakataon, baliktad, huwag nating sasayangin. Salamat sa Diyos. Dahil pag umaga, kaninang umaga, ginising niya tayo. Hindi natin alam kung mamayang gabi, pagkatulog mo, magigising ka bukas. Ang tanging nakakaalam lang niyan ay ang Panginoon. Kasi ang buhay ng tao parang isang awit lamang. Di ba? Ibang buhay, ang tao parang isang awit lamang. Merong simula at may katapusan. Praise God. Anong umpisa nun? Yun na nga lang, mahiwaga ang buhay ng tao. Lahat na lang ng kanta, isipin mo. Pero may mga pagkakataon si Lord na binibigay sa atin, huwag nating sasayangin! Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Huwag nating sasayangin. Be always ready. Praise God. Hallelujah. Ang pagsamba sa Diyos pinaghahandaan. Praise God. Ang pag-attend pinaghahandaan. Pag-attend ng maaga pinaghahandaan. Tanggalin niyo sa paliwanag niyo yung matraffic. Parang hindi tayo magkakasama sa Pilipinas. Tanggalin yan sa paliwanag yung matraffic. Tanggalin sa paliwanag yung maulan. Pare-pares tayong nasa Pilipinas. Sinusolusyonan niya. Praise the Lord. Hello, amen? Magbabasa tayo ng banal na kasalutan. Sa Mateo 25. Puro Tagalog ang gagamitin ko ngayon. Praise God. Verse 1. Simula sa verse 1. Sa araw na iyon, ang paghahari ng langit ay may hahalintulad. Sa 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan para salubungin ang lalaking ikakasal. Verse 2. Praise God. Ang 5 sa kanila'y mangmang at ang 5 matatalino. Huwag ka muna mag-isip kung alin ka doon. Huwag muna. Verse 3. Ang 5 mangmang ay nagdala ng ilawan, ngunit hindi nagdala ng reserbang langis. 4. Habang ang 5 matatalino naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. 5. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya ang mga dalaga ay inantok at nakatulog sa paghihintay. 6. Nang hating gabi na may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal. Halikayo't salubungin ninyo. 7. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. 8. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. 9. Sumagot sila, hindi pwede
dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. 10. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. 11. Maya-maya ay dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisisigaw, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. 12. Ngunit sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. Last verse. Kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Pagpalain ng salita ng Diyos. Praise God. Palakpakan natin si Lord. At dyan nagtatapos ang gawain. Praise the Lord. Naalala niyo yung sabi ko, ginamit ko to last Sunday, yung sinabi ni Benjamin Franklin, sabi niya, by failing to prepare, you are preparing to fail. Naalala niyo yan? Last Sunday lang yan. By failing to prepare, you are preparing to fail. Pag hindi ka daw naghanda, ihanda mo na ang pagbagsak mo. Kaya ang paghahanda ay napakahalaga. Maliwanag? Oh. Which is which? Failing to prepare o prepare to fail. Yan talagang magiging bunga. Kaya dito, pag-usapan natin, ito yung parable of 10 virgins. 10 dalaga. Simulan natin ang pag-aaral. Unang punto, ang pangyayari. As a verse 1, kayong magbasa lahat, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Ang pinag-usapan dito ay ano? Paghahari ng langit. Pinag-usapan ay ano? Ang parabolang ito, this parable ay, it's all about paghahari ng langit. Ito ay hinalintulad sa 10 dalaga. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang pinag-uusapan natin ngayon about these 10 virgins is all about paghahari ng langit. Amen. Praise God. Amen ba? Number 2 points. 2 punto ang sinabi. Sa 10 dalaga, hinati. 5 ay ano? Ang 5 ay? Tanungin mo yung katabi mo, asan ang mas gusto mo doon, kamo? Ano ang sagot niya kaya? Hindi ako dalaga, lalaki ako. Praise God. Lalaki ako. Pero, praise God. Oh, praise God. Kayo ang pamimiliin ko, mapalalaki, mapababae, anong gugustuhin mo? Saan ka? Ikaw, Joey, anong gusto mo? Anong gusto mo? Lalaki po. Anong gusto mo? Mamang lalaki. Praise God. Kasi, 2 ang tinutukoy dito. At, kung baga sa ano, kung sa botohan, tie. It's a tie. Walang minority, wala ring majority, kasi pantay. Walang minority, walang majority, pantay eh. Pantay, it's a tie. Isa na lang ang pipirma, mapapalitan uli. Praise God. Wala eh. Kalahati doon. Pero siyempre, pag tayo tinanong, definitely, ang isasagot natin, gusto natin, matalino. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi sabi doon, sa verse 2, ang 5 sa kanila ay manghang at ang 5 ay matatalino. Praise God. Ang 5 mangmang, kaya tingnan mo, siyempre, pinili mo, ako gusto ko matalino. O ito ngayon, tingnan mo. Ang 5 mangmang ay nagdala ng ilawan, ngunit hindi nagdala ng reserbang langis. Ang mangmang pala ay ano? Meron naman siya ng parehas dala eh. Ano ang kanilang inatinan? May kasalan. May kasalan. Sa Israel noon, ang kasalan, 1 linggo.
Ang, ang kasalan, 1 linggo. Matinding paghahanda niyan. Noon, ang kasalan sa probinsya, sa amin, 2 araw. Ewan ko sa Bohol, 2 araw din ba? Di ba 2 araw din sa inyo? O nga, so 2 araw. Usually noon ay Sabado, Linggo ang kasalan eh. Usually. 2 araw. Sa unang araw pa lang, gabi may kainan na. Hapon nga may simulan eh. Ganun eh. Kaya hindi madaling magpakasal noon. Kasi kagastos ka talaga. Kagastos ka talaga. Kaya inalintulad ito ang paghahari ng langit. At inalintulad saan? Sa kasalan. Sa kasalan, merong handaan. Pag may handaan, may paghahanda. At ang sabi ng Biblia na binasa natin na parabola ay etong 10 dalagang ito ay 5 mangmang, 5 ay matalino. Ang mangmang may ilawan. Gabi ang kasalan, may ilawan. Ang matalino, meron din. Pero ang mangmang ay may ilawan pero walang reserba. Ang tawag doon, walang paghahanda. Umaten pero hindi nakahanda. Umaten pero walang langis. Sapat lang. Ang matalino naman ay habang ang 5 matatalino naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. May nagsabi ba sa mga tatalino na magdala ng reserba? Wala. Yun ay kanilang kusa bilang paghahanda. Maraming mga bagay na tayo napapahamak kasi kung hindi sasabihin, hindi gagawin. Samantalang alam naman natin na tama. Upo ka. Uy. Upo doon. Upo. Assignment mo yan, Bong. Katabi nga. Praise God. Kaya ito, walang reserba. Bakit? Wala naman kasi nagsabi. Hindi porke walang nagsabi, hindi mo nagagawin. Mahirap sa lahat, ay lahat ididikta, lahat sasabihin. Walang kusa. Ang pinakamaganda sa lahat ay yung walang nagsabi sa'yo, pero ginawa mo. Para sa ikabubuti mo at sa kaibubuti ng lahat. Matutunan yan. Ibang usapan, yung walang nagdidikta, ginagawa. Kusa. Voluntaryo. Praise the Lord. Amen? Yun ang tama. Yun ang tama. Praise God. Kaya nga sabi ko, ang kanilang kaibahan ay hindi handa at handa. Huwag kayong malilito dyan. Ang mangmang ay hindi handa, ang matalino, samantalang matalino ay handa. Hindi sila naging mangmang dahil sa kulang sa pinag-aralan, hindi, kundi dahil sa sila ay kulang sa paghahanda. Praise God. Hindi lahat ng may pinag-aralan laging handa. Yung iba, salat sa pinag-aralan pero lagi namang handa. Praise God. Kaya pinag-uusapan dito ay about paghahanda. Kasi paghahari ng langit. Praise God. Nawala ang live? Okay. Praise God. Kaya, ang hirap kung ikaw ay umaaten, pero hindi handa. Delikado. Praise God. Praise God. Delikado. Kaya nga, make it sure na pag umaten ka, handa ka. Ramdam mo ang Diyos, ramdam ka rin ng Diyos. Kasi may mga taong nandyan pero hindi mo ramdam. Nasubukan nyo yun? Naghahanap kayo sa loob ng bahay na akala nyo wala, nandun lang pala. Bakit? Hindi mo ramdam eh. Hindi mo ramdam eh. Kaya mahalaga ang paghahanda. Ito, uulitin ko, ay paghahari ng langit. Inalintulad sa kasalan. Praise God. Hallelujah. Amen? Amen. Praise God. Tingnan muna natin to. Tingnan nyo to. Alam mo ba ang pinagkaiba ng mga bulag at ng mga nakakakita? Ano? Hindi alam ng mga nakakakita kung kailan sila bulag
Medyo, nakakatawa ba? Hindi, kasi hindi kayo natawa. Ano ba ano bang pinagkaiba ng bulag at ng mga nakakakita? Ang bulag, walang nakikita. Pero may nakita na kayong bulag na naglalakad mag-isa? May nakita na kayong bulag na tumatawid mag-isa? Di ba? Nakaganyan lang, tatawid mag-isa yan. Tapos nung tatawid na yon, itataas mo na yun. Nakakatawid mag-isa. Ang galing kaming Dumaguete. Sa airport kami. Yung isang bishop na kasama ko, sabi sa akin, gusto niyo pong nagpamasad sila sa bulag. Hindi, sige. Hindi, sige na po, may sukli ako doon, hindi ko nakukunin sukli. Pamasad sa bulag eh. Sabi ko, mahirap sa bulag magpamasad. Ayan o, nakangiwi ka na, hindi niya alam na nakangiwi ka na. Pero maraming bulag, nagsi-CR mag-isa, alam ko saan iihi. Pero maraming nakakakita. Hindi dapat umihi doon, umiihi. Kaya hindi niya alam kung kailan siya bulag. Naintindihan natin? Praise God. Pinakamahirap kasi sa lahat yung nagbubulag-bulagan. Meron naman siyang 20/20 vision, pero hindi ginagamit. Lalo na yung bulag sa katotohanan. Praise the Lord. Hello, amen? Another, gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sa iyo. Pero gamitin ang utak para alagaan ang sarili mo. Sa pag-aalaga sa iba, puso ang gamitin. Kasi kung walang puso, wala kang concern. Pero pag-alaga sa sarili, utak ang ginagamit. Buhay pa ba kayo? Praise God. Amen! Kaya nga kanina pinag-usapan namin doon. Kasi maraming inaatake. Yung pamangkin ko kahapon, nag-chat sa akin, Tito, kilala niyo po ba si Tito George? Sabi niya, naging madikit ba kayo doon? Sabi ko, kilala ko siya. Sabi gano'n. Patay na. Ganun lang. Hindi naman niya ako binigla. Patay na. Sabi niya, itinakbo sa hospital kahapon. Tapos pagdating sa hospital, hindi lang siya makahinga. Hirap siya. Tinubuan. Anong tinubuan? Patay. Patay. Sabi ko, talaga? Ay, bakit? High blood. Sabi ko, kasi mabisyo yun eh. Sabi ko, ang problema, mabisyo eh. Sabi niya, nagiinom eh. Sabi nga po nung anak na nasa Taiwan, ikaw kasi na buong katabi, hindi mo, praise God. Ikaw ang katabi ka ako eh. Sige. Praise God. Praise. Kasi, nagugulo ako eh. Praise God. Andun siya, na kung saan, tinakbo, sabi ko, matigas ulo eh. Sabi nga, sabi ko, nga po tito sabi ng anak na nasa Taiwan, pupuslit daw yun, iinom patago. Kayo yung mga patago na bisyo, naku, kakatakot yan. Sabi mo, hindi na ako umiinom nang nakikita. Hindi na ako naninigarilyo nang nakikita. Hindi na ako nagsasabu nang may nakakakita. Hindi na ako kumakain ng matamis nang may nakakakita. Hindi na ako nagsusoft drinks pag may nakakakita. Nakakatakot siya. Nakakatakot siya. Praise God. Lagaan mo sarili mo. Gamitin mo utak mo pagdating sa pag-aalaga. Sarili mo. Hello, amen? Praise God. Paalala uli. Another, paalala. Yung binago mo ang sarili mo para sa Kanya. Tapos, nung nagbago ka na, may bago na siya.
Pwede, no? Ano yan? Binago mo ang sarili mo para sa Kanya. Tapos nung nagbago ka na, may bago na siya. Tapos ang kinanta pa niya, mahal ko siya, mahal mo, mahal kanya, mahal niya ay iba. Naku po, sakit ano? Tindi oh. Paalala. Praise God. Kaya, ang paghahanda praise the Lord, talagang pinag-uukulan at binibigyan ng oras ito. Yan ang paghahanda. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Amen. Kasi, pinag-usapan natin 10 virgins eh. Yan. Praise God. Kaya nga, kailangan paghandaan. Kasi pag hindi ka handa, yung whole week na yan, tapos ang Sunday, wala kang preparation, hindi talaga. Hindi nga lang yung, huwag ka rin lang umaten. Kasi, hindi naman lahat ng umaten, kilala ang Panginoon at meron talagang matibay na relasyon sa Diyos. May kasamang preparation din yun. Praise the Lord. Amen? Point number 3. Ang hindi inaasahan na pangyayari, andito. Nasa verse 5. Hindi inaasahan na pangyayari. Ano yun? Sabi niya, natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nantok at nakatulog sa paghihintay. Nasubukan nyo ng umaten ng kasalan na late? Hindi, mali ang tanong ko. Sino ritong naka-attend na ng kasalan na on time yung kasal? Ha? Meron na bang naka-attend ng kasalan dito? Parang wala pa yata. Ha? Nasubukan niya on time ang kasal? Ha? O advance? Lagi ano? Ang first time na pa-flower girl ni Shermaine, hindi late, kundi hindi dumating ang lalaki. Hindi dumating ang lalaki. First time niyang mag-flower girl nun. Mas matindi yun. Eto, natagalan kasi. Dalawa na sinasaway ko ngayon. Isang Sophia at saka isang mambira. Praise God. Kasi natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal eh. Na-late. Kaya, nung na-late, ay ano? Anong ginawa ng mga i-aten? Andiyan na nga eh. Anong ginawa ng mga aten? Hindi lang inantok. Kaya nga pag hindi ka handa, ang pag-aten mo, antok ka. Antok ka. Ang sasabihin mo, pagod kasi ako, marami akong ginawa. Hindi ka handa. Antok ka. Pag inantok ka, ang kasunod ng antok, ano? Ang kasunod ng antok, tulog. Bakit? Hindi handa eh. Pag hindi handa, may mga senaryong mangyayari pag hindi ka handa. Sabi niya, verse 6, nang hating gabi na, ayan. Verse 5, yan. 6, nang hating gabi na may sumigaw, nariyan na ang ikakasal, hali kayo sa lubungin ninyo. Praise God. Ayan. Ang hindi na sana pangyayari ay ano? Na-late ang kasalan, inantok, nakatulog yung mga naghihintay. At nung hating gabi na, grabe yun matinding pagka-late yun Pero ito'y inihalin tulad, tatandaan nyo, na ang parabolang to, para huwag kayo maliligaw, ito ay patungkol sa paghahari ng langit, na ang hinalintulad lang ay kasalan. Praise God. At nung hating gabi na, sumigaw, nariyan na ang ikakasal, hali kayo sa lubungin ninyo. 7, nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. Praise God. Lahat ng nakatulog, nagising naman. Praise God. Hallelujah. Anong nangyari? Tingnan natin ngayon ang kaibahan ng mangmang at saka ng matalino. Ang problema sa mangmang ay gaya-gaya sa matalino. Bakit? Wala na nga silang reserva, natulog pa, gaya ng mga matatalino. Inantok. Nakatulog.
tulog din siya. Hindi tinitignan yung sitwasyon. Hindi tinignan yung sitwasyon. Kasi makikita mo yun kung kakapusin ko o hindi. Bakit hindi nila nakita? Tulog Alam, naku, hindi ito aabot, wala pa yung ikakasal. Hindi tinitignan ang sitwasyon. Natulog. Yung matalino, matulog man yon, maubos man ang langis ko, meron akong reserba. Yung mangmang, hindi. Praise God. Walang pakialam. Natulog din, gumaya. Ang problema, kaya pagkatapos nun, ano nangyari? Anong problema ng mangmang? Sabi niyo ano? Nakaasa sa iba. Anong problema? Ha? Kasi tulog sila ay tulog din ako. Di bali, siguro nakita. Di bali. Meron naman baon yun Meron kasama sa grupo nun, hindi ko nasasabihin ng pangalan. Praise God. Hindi ko nasasabihin ng pangalan. Sabi ko sa kanya, bro, alam ko kung anong pabango mo, anong tatak ng pabango. Sabi niya, search naman, paano mo nalaman? Alam ko. Alam ko. Sabi niya, hindi, paano mo nalaman? Basta alam ko. Kasi sabi niya, wala nga akong pabango Kaya nga alam ko tatak ng pabango mo Ano? Depende. Iyan ang pangalan ng pabango mo. Depende. Anong depende? Depende sa dala ng kasama mo. Magkasama kami sa kwarto. Nung magpabango na ako, search, penging pabango. See, depende sa dala ng kasama mo. Nakaasa. Karamihan ng mangmang, may utak naman, tamad lang. Praise the Lord. Parang bagyo rin ang ating response, di ba? Tamad lang Tamad lang. Praise God. Tingnan mo nga yung katabi mo, tamad magbasa, tamad mag-pray, tamad mag-worship. Tamad. Pag walang ganyang paghahanda, paano lang pagdating ng Panginoon? Sabi nga, prepare to meet your God. And then, alam nyo, ang mundo hindi pa ganda. Powers ang mundo. Kita nyo. Pero nung may fellowship kami rito ng mga pastors, dito sa taga-Tanyag lang, nila Pastor Jerry, na kung saan ang problema ng mundo ngayon, sabi niya, mundo to, confusion. Hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo, confusion. Pati sa teachings ngayon, ang daming nakaka-confuse. Yung, makikita ba kayo, kaya yung mga kontra sa tithes, meron ka mababasa kay Billy Graham sa YouTube na may teaching na it's a sin to give your tithes. Paano na lang? Kung may nun. It seems tama kasalanan daw na magbigay ng tithes. Sino yun? Well known si Billy Graham Pero nung tinrace nila Pastor Jerry, yun pala ay fake news. Binago AI. Binago. May inano. Ngayon kasi, wala. Hindi naman pala talaga ganun ang teachings ni Billy Graham. Pwede na pala yun. Alam niyo ba? Kasi may mga kasyeran ako paggabi. Paghating gabi, may midnight cabinet ako. Kausap ko yung kapatid through messenger, video call I mean. Kausap ko yung isang kapatid naman through chat. Sabay yun. Nagpadala sa akin ng picture. Tinignan ko. Katabi niya si Jinggoy. Sabi ko, wow, celebrity ka na. Celebrity ka na. Sabi, celebrity ka na. Sikat ka na. Sabay-sabi, fake yan. Anong fake? Tinignan ko mabuti. Parang hindi naman AI yan. AI. Hindi nga. AI nga yan.
Talaga? Pambira ngayon pala. Grabe. Sabi ko, ang tindi na ng technology ngayon. Hindi mo na, ewan ko, sa mga, sinong mga techie dyan, paano malalaman kung AI o hindi? Alam mo ba yun, Mika? Sa picture. Hindi, ang tanong ko, paano mo malalaman kung AI o hindi? Mahirap sa picture. Sabi mo, hindi mo alam kanina. Intindi ha? Kaya pala sa Book of Revelation, di ba, may lilitaw na lang dyan sa alapaap at ang tao maraming maniniwala, sasamba. Kasi walang bagay na imposible. Madali. Kaya ngayon, grabe ang mga teachings ngayon na kung saan nagkalat na mga grabing hindi naman, it seems biblical but actually it's not. Kakatakot pag hindi marunong. Praise God. Balik tayo. Doon sa mangmang, nakaasa sa iba. Bakit? Tamad. Kaya, tandaan, matutong mag-isip para sa hinaharap. Ulitin ko, matutong mag-isip para sa hinaharap. Amen? Huwag tamad mag-worship, huwag tamad mag-pray, huwag tamad magbasa. Huwag tamad. Praise God. Huwag pababayaan ang devotion mo, yung relasyon mo sa Panginoon, huwag tamad. Praise God. Hallelujah. Hello, amen? Praise God. Kasi darating ang oras, kasi ang katamaran ay hindi lang yung walang ginagawa, kundi ayaw gawin. Selective. Pag may gantimpala gagawin, wala namang nagbibigay ng gantimpala sa akin pag nag-devotion ako eh. Nako, tingnan mabuti yun. Point number 4, ang pangangailangan. Verse 8, sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng konting langis at malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Ano sabi ng mangmang sa marunong? Ano sabi? Pakilakas. Ang salita ng mangmang ay ano? Pahingi. Tamad eh. Ano sabi? Ano sabi? Praise God. Ulitin ko, hindi, ayaw nating maging mangmang. Praise God. Pero aral to. Hindi naman masamang humingi. Pero kung gusto mo, sabihin ko sa'yo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may handang tumulong sa'yo. Lalo na pag oras na nagsawa na sa pagtulong sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ay mapagpapasensyahan. Hello? Ano pa? Na aral na makikita nito dito. Yung mangmang gagawa ng paraan kung kailan huli na ang lahat. Yan ang problema ng mangmang. Kaya, kung kailan huli na, saka gagawa ng paraan. Huwag ganun. Nakakatakot yun. Delikado yun. Praise the Lord. Andyan ba kayo? Kaya tatandaan niya to, maging handa para hindi tumanda at hindi mapahamak. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Kasi, sabi ng mga pahingi naman. Pahingi naman. Si Lord pagdating sa habag at grasya, puno siya, hindi siya magkukulang. Pero katulad ng sabi ko last week, itong tagapagligtas na ito, ay darating ang oras na pag oras na sinayang mo ang lahat ng pagkakataon na binigay sa iyo, itong tagapagligtas na to na nag-alay ng buhay para tayo magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan, siya ring haharapin natin na magiging hukom natin. Tandaan niyo yan. Praise the Lord. Amen? Sabi ni Fernando po, kapag puno na ang salub, dapat ng
Kaya huwag nating sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi biro ang preaching na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Seryosohin natin. Kaya nga hindi ka lang dapat umaten, pinaghahandaan mo yan. Praise God. Amen? Hallelujah. Ready ka dapat. Ready ang sarili mo. Ready ang lahat. I-ready mo lahat. Hindi ka lang pupunta. Hindi ka lang mapagpala. Kailangan pagpalain mo rin ang Diyos. Praise God. Amen? Ang relationship is two-way. Gusto mong ma-bless, pero ayaw mo namang i-bless si Lord. Gusto mong intindihin ka, pero ayaw mo namang umintindi. Oh. Medyo masakit ang mga salitang ito, pero panggising lang. Tayo ay dapat matauhan. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya napakahalaga na tayo ay lumago, umintindi, at mag-mature. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Point number 5, ang kabiguan. Verse 9. Ano ang sabi ng mangmang? Nawawala yata kayo. Ano sabi ng mangmang kanina? Pahingi. Praise God. Verse 9. Sumagot sila. Ano ang sagot? Sabi mo nga sa katabi mo. Ulit. Pwede palang, hindi lahat ng humihingi ay pwede rin naman palang pahindian. Praise God. Pag alimbawa may lumapit kay Tonet, sasabihin sa Tonet, pengin namang konting taba mo. Bibigyan mo? O mapagbigay si Tonet. Praise God. Pag sinabing pahingin ng konting soft drinks, bibigyan mo? O, tama. Di may soft drinks ka. O, di may soft drinks ka. Di ba? O. Sumagot sila, hindi pwede. Dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Di ba? Bibigyan mo, sabi mo, di ba? Pahingin soft drinks, bibigyan mo? Ay, hindi may soft drinks ka. Kasasabi mo lang, oo eh. Paano ka magbibigay ng wala? Oo. Kasasabi mo lang. Praise God. Sumagot sila, hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ng langis. Sabi, pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya may mga hinihingi. Kasi minsan, may mga taong may problema pagsasabihan kanila ng problema. At ang gusto nila, yung sinabi nilang problema, problemahin mo rin. Kaya nung aalis sila, ikaw problemado, siya nakalaya sa problema niya. Parang ganito, pautangan ng 500. Wala akong 500 eh. 200 lang pera ko eh. Amin na muna yung 200. May utang ka sa akin 300 ah. Biruy mo, ikaw pa ngayon nagkaroon ng parang yung scammer. Oh. Praise God. Kaya may sagot eh, pahingi. Anong sagot? Hindi pwede. May mga bagay-bagay na dapat tumulong ka. May mga bagay-bagay na dapat hindi. Kaya nga, maging matalino ka. Sino ang gumawa nun? Yung matatalino. Praise the Lord. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Kasi, hindi lahat ng bagay, sagutin mo. Praise God. Eh, ang pagbibigay mo ng tithe na offering mo, hindi po pwedeng hindi mo ibigay yun. Bakit? Iba ang nagbibigay at hindi nagbibigay. Obvious yan. Magiging obvious yan. Praise God. Kasi, hindi ako naniniwala na may sumpa. Pero kita. Obvious yun. Amen. Praise the Lord. Karamihang trahedya na nakakaranas. Check nyo. Yung mga hindi nagbibigay. Hindi nagbibigay. Check nyo yung sarili nyo. Mahirap lang pag-usapan minsan yan kasi ang mangyayari yan, mukha kang pera.
Pero ang pagpapala, hindi dadaloy nang hindi establish ang giving mo. Hindi yan dadaloy pag hindi establish ang tithes and offering mo. Praise God. Kasi pahingi naman. Sumagot yung matatalino. Lahat, yung 5 rin. Ang 5 kasi humihingi. Ang 5 sumagot. Sabi, hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ng langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang masakit na sagot sa pahingi. Ano? Hindi pwede. Pero ang matalino, marunong sumagot ng hindi. Lalo na pag alam niyang siya ay inaabuso. Ang matalino ay nagbibigay ng payo, ngunit hindi lahat ng payo ay sinusunod. Anong sabi ng matalino? Bumili lang kayo, labas kayo, bumili lang kayo sa tindahan. Sinunod. Tama? Tama? Praise the Lord. Glory to God. Later na lang natin balikan. Ang mangmang ay kulang na nga sa paghahanda, kulang pa sa pag-iisip. Praise the Lord. Next point. Number 6 na ba yun? A, B, C, 6. Yan. 6, tama. F pala. Ano ang naging consequence? Verse 10. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Naku. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng pagkakataon nandyan. Dumarating, hindi lahat ng pagkakataon bukas ang pinto. Hindi lahat ng pagkakataon ay lahat na. Praise God. Sinara yung pinto. Pagpasok nila, sira ang pinto. At pagsara ng pinto, ayan o, sinara na ang pintuan. Praise God. Kaya, sino lang nakasama sa loob? Matatalino. Bakit? Handa sila. Ang handa ay makakasama sa handaan. Praise the Lord. Hello, amen? Hindi habang panahon, bukas ang pintuan. Maging matalino, huwag manatiling mangmang. Walang nagsabi ng amen. Ulitin ko, maging matalino, huwag manatiling mangmang. Praise God. Hallelujah. Mahalaga ito at intindihin. Uulitin ko, ang parable na ito ay inialintulad sa paghahari ng kalangitan at sa ninalintulad doon sa kasalan. Kaya nga may handaan, may pagpiprepare. Pag hindi ka handa, maapektuhan ka. Praise God. Anong naging consequence? Anong naging kaparasahan, o ang naging kaparasahan? Verse 11. Kayong lahat ang magbasa. 1, 2, 3. Verse 11. 1, 2, 3, go. Praise God. Hallelujah. Ano daw? Maya-maya, lumabas sila, bumili. May pambili naman pala eh. May pambili naman pala eh. Tama? Yung mangmang may pambili naman eh. Ba't hindi binili beforehand? Kung tutusin, mayroon naman. May pambili. Kung baga sa ano, pwede naman palang hindi malate eh. Pwede hindi malate. Pero hindi ready. Hindi ready. Praise God. Hallelujah. Kasi may pambili sila eh. Nung sabi ng mga tatalino na bumili na lang kayo sa tindahan, pinakinggan yung payo at pagkatapos nang bumili sila at bumalik, may pambili. Ang problem ay hindi ready. Praise God. Kaya sabi nila, pagdating ay nagsisigaw, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Verse 12, ngunit sumagot ang lalaki. Ano ang sagot ng lalaki? Lakas. Hindi ko kayo kilala. Nako. Imbitado kaya? Bakit hindi kilala? Mahirap palang malate, Kasi pagbasok, kakatok. Who you? Hindi kita kilala. Sabi mga sa katabi, huwag ka magpapalate.
Praise the Lord. Tapos nung late, matraffic kasi. Malakas tulan. Praise the Lord. Pwede naman palang di malate eh. May pambili naman pala eh. Ba't hindi binili beforehand? Kasi ang mangmang tamad maghanda. Mga kapatid, huwag tayong tatamarin sa paghahanda, sa pagdating at pagbabalik ng ating Panginoon. Kung may pinagagawa siya, gawin na natin habang maaga pa, habang may pagkakataon pa. Amen? Kaya sabi niya, hindi ko kayo kakilala. Hindi ko kayo kilala. Naalala niyo yung verse na huli kong sinabi last Sunday? Ibabalik ko yon. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Anong sabi ng mangmang? Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Pero nung sabi ng lalaki, hindi ko kayo kilala. Sa Matthew 7:21, anong sabi? Panginoon, Panginoon. Sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang parable na ito ay patungkol sa paghahari ng kalangitan. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Nawa po ay maging aral to sa bawat isa. Maging lesson to sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen? Amen. Verse 23. Hindi ngunit malinaw kung sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Sabi niya, hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng masama. Amen po ba yun? Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tandaan, malapit na ako matapos, si Jesus ay tagapagligtas natin, pero darating ang panahon, siya ang maghuhukom sa atin. Baliwalain mo siya habang tagapagligtas, hahatulan ka niya pagdating ng takdang panahon. Huwag pong baliwalain ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay tagapagligtas natin. May hangganan ng lahat. Number 2 point. Praise God. Number 3 point. Habang may pagkakataon, magsisi at magbago. Praise the Lord. Hello, amen po ba? Tandaan nyo. Percentage-wise, sa 10, ilan ang nakapasok? 50%. Praise the Lord. Kaya nga, let's prepare to meet our God. Be always ready. Ang mga salitang ito ay hindi condemnation, kundi paalala, reminder sa bawat isa. Last point, maging handa sa lahat ng oras. Sabi ng verse 13, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Walang nakakaalam ng exact day. May mga bulaang propeta po yun na nagsasabi na ngayon daw September 23 o kaya 24 ay babalik na, magkaka-rapture na. Huwag kayong maniwala sa mga ganun dahil walang nakakalam ng exact day. Pwedeng before, pwedeng after, pwedeng next year, pwedeng next decade. Walang nakakaalam. Ang mahalaga, paghandaan mo. Inihalintulad ang pagbabalik ng ating Panginoon. Saan? Sa isang magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi nagpapaalam. Sasabihin kay Bong, bukas ng gabi, nanakawan kita. Pag ikaw nanakawan pa niya, ay dakila ka na. Walang magnanakaw na nagpapaalam. Ganon hinalintulad ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon maliligtas, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Habang may pagkakataon po tayo, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin ang vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa pagpasok niyo rito, make sure ito ay piniprint natin. Dinadala niyo sa bahay, pinapalagaan, binabasa, binibigyan ng time. At alamin niyo, at tingnan, meron ditong vision, meron ditong mission. Make sure na hindi mo lang babasahin, kundi bilang pangarap, hindi lang to pangarap ko,
Pangarap ng church to. Kung kabilang ka sa church na to, babasahin mo at intindihin, kabilang ka rito. Ano ang vision? Ito ang vision. We are kingdom believers, empowered by the Lord to fulfill the Great Commission and bring impact to our nation. Mananampalataya tayo, susunod tayo sa Panginoon, hindi lamang para umaten, kundi may dala tayong impact sa bansang ito. Nagkakagulo ang bansa natin. Matindi ang mga nangyayari. Grabing confusion. Hindi mo na malaman, sabay-sabay, sama-sama. Hindi na alam, yung sa flood control ngayon na lang, ang daming na-expose. Ang daming nasasangkot. Tapos, may mga kinakanta. Confused ang lahat eh. Sino ba talaga totoo? Magkaiba ang investigasyon ng Senado at saka ng lower house. Confusion ang dala. Dapat maging kabahagi tayo na magdala ng mabuting balita. Kaya nga ang pangarap natin, we are kingdom believers, empowered by the Lord. Pinalakas daw ng Panginoon. Bakit? To fulfill the Great Commission. Para gampanan ang Great Commission at bring impact to our nation. Karoon ka ng impact. Hindi lang sa sarili mo, kundi maging sa bansa mo. Huwag makasarili. Amen? Paano mangyayari yan? Vision yun pupuntahan. Paano mangyayari? Mission. Paano makakarating? Ang mission para makarating doon sa vision ay to raise up anointed believers, to reach out their families, para magkaroon ng impact sa nasyon, sa bansang ito, abutin mo ang pamilya mo. Kasi ang problema ng lipunan ay problema yan ng pamilya. Pag naayos yung problema sa pamilya, maaayos ang problema ng lipunan. Tatandaan niyo yan. Kaya nga, reach out their families, communities, to have deeper relationship to God. Lumalim ang relasyon sa Panginoon. At ang dala nito, that brings transformation, pagbabago, to the next generation. Magkakaroon ka ng impact pag merong pagbabago, maapektuhan ang mga sumusunod na henerasyon. Amen? Amen! Praise God. Kaya nga, magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Kaya ngayong umagang ito, pag tinamaan, matuto at magbago. Huwag magtampo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtatampo, magbago ka. Pag tinamaan ka, hindi naman ako tinamaan umilag ka. Conclusion. Pag tinamaan ka, huwag magtampo, magbago. Nasaktan ka, magbago. There are two types of pain. Pain that hurts you and pain that changes you. Dalawa. I repeat, two types of pain. Dalawang klase ng sakit. Kirot. Pain that hurts you, nasaktan ka. At pain that changes you. Yan yung sakit, pero binago ka. Amen? Nasaktan ka, pero nagbago ka. So, use your pain wisely. Gamitin mo to ng may katalinuhan. Yung sakit na dinaanan mo, gamitin mo ng may katalinuhan. Nabigo ka minsan, dapat maging aral na yan para hindi mo na iulitin yung kabiguan na yon. Kasi alam mo yung kabiguan na yon dahil sa katigasan ng ulo mo. Use your pain wisely. Don't let your suffering be for nothing. It's the only way to find your peace. Always be ready. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Habang nakatayo, nakapikit at paghandaan ang pangusap ng Panginoon sa bawat isa. Pikit mo lang yung mata, huwag mong tingnan ang katabi mo. Hayaan mo, allow God to be God. Hayaan mo na ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa iyo. Nasaktan ka ba sa kanyang salita na narinig mo ngayon? Huwag magtampo. Sa halip, magbago. Nasaktan ka, sabi nga, naalala mo, two types of pain. Pain that hurts you and pain that changes you. Praise the Lord. Hallelujah.
Nasaktan ka? Di magbago ka. Matutong maghanda. Hindi lang sa buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Assignment mo hindi lang bigyan ng kabuhayan makakain ng pamilya mo, kundi gabayan mo ang pamilya mo na makalapit at makakilala sa Panginoon. Check mo sarili mo. Involved ka ba sa vision na ibinigay ng Lord sa atin? Ginagawa mo ba yung mission? If not, may pagkakataon pa. Hindi pa huli ang lahat. Praise the Lord. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang magbago. Don't be like that mangmang na 5 dalaga. Foolish virgins. 5 foolish virgins. Naging mangmang sila, hindi dahil sa kanilang pinag-aralan, kundi dahil sa kakulangan ng paghahanda. Nawain, pati yung mga nasa online, makinig mabuti. Pag nilay-nilayan mong salita ng Panginoon, babalik siya parang magnanakaw. Hindi natin alam. Pero mahalaga, handa tayo. Ginagawa natin yung kalooban niya. Ginagawa natin yung pangarap na ibinigay niya. Kabahagi tayo sa pagpapalawak ng mabuting balita. Praise you, Lord. Holy Spirit, ikaw ang bahalang kumilos sa bawat isang nandito. Ikaw ang bahalang humipo. Wala akong kakayahan para magbago ng puso't isipan ng tao. Wala akong kakayahan para mag-convince. Pero Holy Spirit, ikaw meron. Pati yung mga nasa online, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, God. Karapat dapat lamang nahanda kami, Panginoon. Karapat dapat lamang, Lord God, na lumakas, kumilos, gawin ang iyong kalooban. Kabahagi sa pangarap na ibinigay mo, Panginoon. Empower mo ang bawat isa. Pagtibayin mo po, Panginoon, upang magawa yung mga bagay na ipinagkagawa mo. Maghari ka sa amin. Laging handa, Panginoon. Magkakaroon kami ng impact sa bansang ito. Naniniwala kami, Panginoon, na pag kami ay tumugon sa iyong panawagan, magiging pagpapala kami sa karamihan. Thank you, Lord. Sa mga nanonood, Lord God, apuyan mo rin po ang bawat isa. Abutin mo rin po ang bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah. Allow the Holy Spirit na siyang kumilos. Thank you, Lord God. At habang nakatayo ka, sige, mag-response ka, sabi mo, salamat po, Panginoon. Mula ngayon, matutunan ko maghanda. Hindi ko sasayangin ang mga pagkakataon. Sige, just talk to God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Holy Spirit. Holy Spirit. Praise God. Thank you, God. Yes. Say yes to God. Yes, Lord. Susunod po sa iyo. Spirit within me, cast me not away From your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me.
and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart. Yes, Lord. Oh God, and renew the right spirit within me. Cast me not away, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Cast me not away. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within Cast me not away, all the ladies. and cast me Ladies, not ladies, away ladies. from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within This time, cast me not away, all the men. and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore, Yes, Lord. restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. All together now, cast me not. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Thank you, Lord, for every opportunity that you have given unto us, to each and every one of us, Lord. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord God, for cleansing us, O Lord. Thank you, O Lord God. Ikaw po, Holy Spirit, ang mangusap sa bawat isa. Magkaroon ng banal na takot sa iyo, para sumunod sa iyo, para gawin yung pinagagawa mo, para maglingkod sa iyo, Panginoon. I-restore mo po yung joy of salvation. Restore the joy of serving you. Restore the joy of worshiping you. Restore the joy of doing the vision for your glory, O God. Restore mo po ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Pati yung mga nasa online, O Lord God. Ayan mo, Holy Spirit, ikaw ang siyang gumawa at kumilos sa bawat isa. Susunod sa iyo. Maglilingkod sa iyo ng buong puso't katapatan. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. God bless everyone. Take your seats.